at kami nandito. Ikisin po kami, Lord God. Kami po ay magsama-sama para ikaw at para kanya. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Tawarin niyo po kami sa aming mga nagawa namin karapat dapat sa inyo. Kami po ay umuyugod sa inyong harapan. Tawarin niyo kami, Panginoong Diyos. Sa lahat ng pagkakamali namin, Lord God, kami po ay sasama mo sa inyo. Itutuwid niyo po kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Right now, pinapanalangin namin, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, na patuloy niyo po ang kabaihan. Nawa magkaroon po muli ng pag-asa, Lord God, na meron kami makikita, masisilayan namin, Lord God, ang masagana, sikat ng araw, Lord God. Yes, Lord, gabayin niyo ang aming Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga gabinete, Lord God. Hallelujah. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, sila po ay ang aming katuwang ng aming bansang Pilipinas. Pagtibayin niyo po ang kanilang mga karunungan, Lord God, lalo na ang kanilang wisdom and understanding sa bawat Pilipino, Lord God. Hallelujah. Kung meron kayong nakikita, kamalian, Lord God, sa kanilang mga ginagawa, pagkalinisin niyo po sila, Lord God. Maraming salamat. At ngayong umaga na ito, Lord God, bigyan niyo po, babahan niyo po ang magbababa ng Word of God sa Pastor Fernando. Hallelujah, Jesus. Nawa magkaroon po kami na magrema ng kanyang mga salita at ikaw ay magiging isa sa pamumuhay namin sa aming papuri, Lord God, na ito yung aming papauni. Hallelujah. Yes, Lord God. Galing din sa aming mga music ministry na sila yung aming frontline. Pagpalain po sila, Lord God. Bigyan po sila ng kanilang mga tinig na makakarating po sa buhay. Hallelujah, Jesus. Galing din sa aming lahat, Lord God, na nandito, sa aming online, Lord God, na ginaganap ang Sunday service galing sa Sumpah na magbababago po sa Pastor Ellie. Yes, Lord, samahan niyo po, Lord God. At ganyan din po mamayang hapon, reinforce, at saka sa Lord of the Harvest, Lord God, Hallelujah, Jesus. Isama niyo din po, Lord God, na pamanain ng aming bahay panambahan, Lord God. Ganun din sa aming main church sa Pasig. Ang lahat ng aming mga gawain na ginagawa dito sa aming bahay panambahan, Lord, ay sa inyo lamang po. Maraming salamat. Lahat po kami, Lord God. Bless me po kami. At kami po ay binabalik na namin ng iyong matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang malakas ba na palakpak sa ating Panginoong Diyos sa buhay? Amen. Sabik na po ba tayo na purihin at sambahin ang Panginoon? Amen. Dapat lang po lagi tayong mananabik sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kapatid, umigod po tayo. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Batiin naman po natin ng Happy Hearts Day. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Nasa
Amen. Kaya nga natin sumayaw na hindi para sa Diyos eh. Ito pa kaya na para sa Diyos? Hallelujah! Kung paano si King David mag-worship sa Panginoon. Tulubigay po si King David. Kaya nga po, siya po yung nakilala mo malapit sa puso ng ating Panginoon. So kung nais po natin maging malapit sa puso ng ating Panginoon, purihin mo siya. Ituto mo ang lahat ng pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat walang katuwas. Walang katuwas ang binibigay ng Diyos para sa atin. Kaya huwag po tayong magsawa. Nakulihin siya, sambahin siya, i-honor siya, at pasalamatan siya higit sa lahat. Na sa bawat pagising po natin sa umaga, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, pinupuri kita, pinasasalamatan kita, at sinasamba kita. Hallelujah. Kaya patuloy po tayo na umawit sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ang mga awitin na hinahatod po ngayon sa umaga ito. Puso ko'y laging narawi sa'yo. Yes, Lord. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa, Sa umaga pagkagising, dahan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging nayawi para sa'yo. Ikong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. come on, church. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging nayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong pusong lakas,
ang tinitumulong sa Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, God. Ikaw ang haringan, mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat
pray, Panginoon. The greatest command, Panginoon. Yung napakahalaga mong utos para sa amin. God, sabi po ulit, samahan niyo, Panginoon. Mahalin nga po namin na buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Iyan po ang unang utos na mahalaga sa iyo, Panginoon. At ang pangalawang utos na mahalaga sa iyo, Panginoon, ay ang ibigin po namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig sa aming sarili. Lord, hindi lamang nawa ito may apply sa araw ng mga puso. Bagkus may apply po ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat sinabi mo sa John, sa aklat ng Juan, Panginoon, kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. God, tulungan mo po kami, sapagkat kung kami lamang, Panginoon, ay hindi po namin kaya. Umaasa lamang kami sa habag at biyaya, Panginoon. Ang aming panalangin, Lord God, na may apply po namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Ang pag-ibig na katulad ng pag-ibig mo sa amin. Salamat po ng marami Ama sa katagumpayan, Panginoon. At patuloy po namin kiniklaim, Lord God, ang katagumpayan sa aming gawain. Salamat po ng marami sa iyo pong lahat ng pagpupunta sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 May patanggapin ni Sister Mark. Dapat pwede na ba tayo? Happy Hearts Day. Yan. Kasi sabi pag-aaraw po kayo sa ni Brother Mike kagabi, puso po natin na sineselebration ng ating pinagdiriwang araw ng mga puso. Hindi naman masama yun. Amen? Kaya sabi ni Sister Mark sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ang pinakamataya sa pagtingin ng tao. Tayo tumayo bilang paggalang sa salita ni Lord, ang ating popular verse, ang ating pinaka-heart ng Biblia. Ang John 3:16, nagsasawa po tayo sa John 3:16. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi na makahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataon ulit, sapagkat ganito lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi na makahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagpala, pagkakabasan sa salita ng Diyos, tayo sakit manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa aming makasalanang tao na. Maraming pong salamat po Diyos. Hindi po naging huli ang lahat sa amin, mahal, upang makamit namin, makamtan, mapasa amin ang buhay na walang hanggan dahil sa iyong buktong na si Jesus. Na tunay din pong nagmamahal ka sa bawat sa amin na sinakripisyo ang buhay ka para sa aming makasalanang mga tao ka. Maraming pong salamat sa kabila ng lahat kami minamahal mo, God. Salamat, God. Ikaw lamang po madakila at mataas sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, patuloy ka pong maghari sa aming kalagitnaan. Ang presensya mo lamang po ang aming inimbitahan sa aming kalagitnaan at minawasak po namin, pinaparalisa ang lahat ng gawa ng kaaway sa lugar ito, sa bawat puso ng iyong mga anak. Sapagkat sabi ng Matthew 18:18, ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit, ang mga pawalan sa lupa, pawawalan sa langit. Sa iyo pong lahat ng papuri, luwal, hati karangan, kung ang dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Pinasus Christ, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Sige po, tayo po part 2 po ito ng Gomor's Night. Narasakto yung tema na. Ang title po natin ay meron niya muna mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Nakalimutan ko na ni Pastor Nice. Nice na siya, Nice. No, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Sino po ito yung nandiyan yung mag-asawa, yung partner? Pwede po kayo magtingin ng sa mata sa mata? Huwag niyo magdilatan, ha? Hindi niyo pa.
Yan, yung mga mag-asawa na reya ko, magtingin na kayo sa mata. Huwag ba didilatan? Tingnan nyo ng malakit na tingin. Na tingin ng may pag-ibig. Kasi sabi ng 1 Corinthians 16:14, ba? Do it all with love. Kasi tingnan nyo yung mga asawa niya. At sabihin nyo, mahal kita. Maging sino ka man. Yan, ha? Tama mo ba yun? Maging sino ka man? Yan. Sino yung mga music ministry? Wala pa kayo na-discern kay Pastor Fernan sa title na yan? Wala natin. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Ay, ba yun? Paborito ko si yun. Kaya ayaw ko yung kanyang sinasandarita. Amen? O yun ang mga kapatid. Sabihin nyo rin, kapatid, mahal kita. Maging sino ka man. Diba? Well, perfecto eh. Lahat po tayo makasalanan, nagkakasala. Diba? Wala pwedeng, ako yung magaling. Lahat tayo makakailangan natin ang pag-ibig ng Diyos na magbubuklod sa atin lahat. Kaya nga tayo, pag-isain mo ang laman ng aming puso. Pag-isain mo ang laman ng aming isip. Di ba? Kaya dapat magkasama tayo till death do us. Dahil mahal tayo ng Diyos maging sino man tayo. Amen? Yan po ating sinumpaan. So alam na natin ha, mga kapatid, mahal ko kayo maging sino kayo. Pastor din, mahalin na rin kahit yung boses ko. Kahit yung boses ko, dito sa reserve lang, di ba? Yan. Wala perfecto eh. Yan. John 3:16, ba? John 3:16, anong dalawang pinaulit eh? Anong wala pa yung narema sa inyong puso? Popular verse mo yan. Ang nag-rema sa akin yan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay banal, di ba? Banal, nasa langit. Tayo nasa lupa. Makasalanan. Malayo ba ako at o hindi? Napakalayo. Pero minahal tayo ng Lord. Amen? Minsan, ganyan paulit-ulit yung John 3, pala may magre-rema pa ng bago, di ba? Nasa langit siya. Tayo nasa lupa. At kung mga magulang natin, nagkasala. Napakalayo na agwat, banal. Ano sabi ng Lamentation 3:22, Lamentation 3:22-23, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Sariwa, hindi bilasa. Kung sa'yo pag-ibig natin kayo, Lord. Yan, kayo mga kalon yan. Alis po si Nicel, si Pastor Ranay, saka si Melix mamaya. Eh, 28 mo balik nila eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng dalawang message. No? Kasi si Pastor Ranay si gagawa ng aking ano eh. Ako gagawa ng outline, siya yung pinaka-inali. PowerPoint, no? So, binigyan naman ako ni Lord, gusto sana ituro dito, yung isa, ngayon ito, tapos mamaya sa report. Eh sabi ni Nicel, ituro mo na lang yung ngayon sa report. Para na gano'n, parang nasa tema daw. Dalawa po yun eh. Yung isa, kabaliktaran po nito, no? Yan, wala yan sa akin. Sana tayo, sige. Next slide. So sa mga tuwid, nagkaroon po ng Lord ko kalakaroon po lang si Lord. Ang Diyos mo, nagbigay ng dalawang mensahe, no? Kasi ang balik na 28. So Lord to God. Yung isa naman, ang title ay Mahal mo ba ang Diyos? Yung gusto siyang nakakilala. Yan. Ikaw naman yung nagbaman. Baliktad naman. No? Pagka mahal mo ang Diyos, dapat lubos mo siya nakikilala. Yun ang magtuturo ko sa Dumahos next week sa Sitio Sura. Yan, sabi ko dyan, mga minamahal kung gano'n na lamang kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na
mag-ibigan tayo. Verse 12, wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit, kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa ating lubos na tupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, tayo mga nandito, mga magkakapatid sa pananampalataya, kapag tayo yung nag-iibigan, no? Naipapakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Yung pag-ibig ng Diyos na ipapakita natin sa ating kapwa. Kaya ganun po yung pag-ibig at pagmahal sa atin ng Lord. Next slide. Introduction lang po yan eh. Yan, sabi na, Panginoon, minamahal niyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Ituro niya sa akin ang inyong mga tungkol. Ang gusto kong bibigyan din po ito, ang Panginoon minamahal ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga natin po yung John 3:16, hindi po ba? Next slide. Matthew 24, verse 14, sabi lang, preach the gospel to all nations. Bakit preach the gospel to all nations? Bakit? Kaligtasan, mahal ng Diyos ang buong tao, ang buong sangkatauhan. Kaya yung gospel, yung ginawa ng ating pala sa krus ng Kalbar, yun lamang ipipreach sa lahat ng tao. Kung may doktrina naman tayo pagkakaiba, respetuhan lang po. Pero yung gospel mismo, yung ginawa ng Diyos, yung pag-ibig niya, yun po ang ipapahayag sa lahat ng tao, wala nang iba. Yun ang foremost. Kaya si Sister mamaya, kung di ka paligtas, Sister Malik, ayaw mo na ginawa. Kasi babae siya, di ba? Kaya sa gumawa, yung ginagawa sa sumo eh, di ba? Kaya na natin, di ba? To God be the glory, walang patulang si Lord. Ang mga tatalakay ko natin. So yung Matthew 24 verse 1, pag-ibig po yan ng Diyos. Pagmamahal, kaya sabi ko sa prayer ko, buti na lang hindi naging muli sa lahat sa atin. Amen? Bakit? Pagtisan natin sa mundo nito, yung na po yung tunay natin ating tahanan, tirana, pangwalang hanggan. Amen? E kung lumisan tayo, nireject natin si Jesus Christ. Tato say, alam na sa kapamakan. Alam lamang po. Ha? Yan. Hindi tayo nagsusugar coating dito. Ha? Rejuman lang. Amen? Next slide. Yan. Meron doon ilan tayong punto. Bakit? Ang tanong eh, bakit mahal ng Diyos ang maging sino ka man? Bakit mahal ng Diyos Sister Jenny, Sister Juliet, amen? Sir Mars, lahat na tayo, amen? Bakit nga ba mahal tayo ng Diyos ang buong sangkatauhan? Dapat alam natin yan eh. Kasi pag alam natin mahal tayo ng Diyos, dapat alam po natin yun. May nag-post, no? Sabi niya, kung talagang mahal mo ang Panginoon, kahit hindi ka magsimba ka man o hindi, basta mahal mo si Lord. Ano tingin niyo doon? Hindi ba? Meron pong gano'n. Bigatin pong kilala yung nag-post na yun. Kilala pa sa, hindi ko po nila, sorry. Hindi ko ba? Meron ang Matthew Hebrew 10:25, huwag kalimutan ang bawat pagtitipon, pagdalo. Ito yung nagiging kalakasan ng bawat isa. Anong pinasa ko sa gabi? Nakarakas pa kayo? Balik mo kasi mga nasa kopos? Salamat din pala dun sa mga tumulong, ha? Yan, bahala na si Lord save niyo, ha? Sa Rola, Brother Rola, sila pa ng Brother Rola, eh, ha? Bumalik tuloy ako, eh. Dala pa mga ang Panginoon sa buhay ko na Brother Rola. Eh, gusto mo siya tulungan, talagang makain sa iba pa na ako ng broccoli, eh. Si Joby din, eh. Di po, bakit yan? Dapat alam po natin bakit tayo mahal ni Lord. Yan. Parang sa partner mo, dapat bakit ba mahal ang partner po natin? Amen? Yan. Next slide. Dahil ang Diyos ay yan. Kasi ang Diyos ay likas na sa Kanya yung pag-ibig, yung pagmamahal. Kaya po yung dapat natin alam po yan, number 1, ang Diyos ay pag-ibig. Ano po ating verse? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Dahil ang pag-ibig ay sa Diyos. Dahil hindi tayo makakaibig kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, dapat alam po natin. Yan.
At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon pala, kapag hindi ka pala umiibig, hindi ka nakakilala kay Lord. Yan, dapat po, no? Kung tayo nakakilala ka, dapat likas na rin sa Diyos natin tayo ay umiibig, nagmamahal sa ating kapwa. Binanggit na po yan kanina ni Sir Bali, yung Matthew 22:37-39, di ba? Ang nakimali ng Diyos at ang ating kapwa. Next slide. Kaya nakilala natin at pinaniwala ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig naman Diyos. Sa atin, ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay mananatili sa Diyos at mananatili sa Kanya ang yan. Ibig sabihin, dapat nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin at mananatili siya sa atin. Dapat alam po natin yan. Kung wala tayong pag-ibig, ano lesson doon? Wala yung pag-ibig sa kapwa. Wala na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya napakamahal ng pagmamahal. Kaya sabi nga ng Proverbs 10:12, love cover all the multitudes of sins. Kaya kung may kasalanan ng kapatid natin, dahil sa pag-ibig, napapatawad po natin. Amen. At pinatawad nga tayo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dahil sa ating mga pagkakasala, pagkukulang, nakinaangkat. Sabi ng, naalala ko yung Isaiah 1:18, kano mang kaitin ang ating kasalanan. Ating nagbuhat. Dahil marami tayong kasalanan. Pinapatawad tayo ng Lord, nung ginagawa itong puti na parang niebe. Amen? Palakpahan po natin si Lord. Ganun po pag-ibig sa atin, Lord. Dapat alam po natin yan. Nananalay tayo. Nanonood sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. No? Para yung po nawawala. Yung galit. Meron bang nagawa sa ating kapwa natin? No? Tagli natin patawarin. Next slide. Yan. Ito paborito ko ito eh. Exodus 34. Dito po yung nagpakilala ang Diyos kay Moises. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon ang mahabagin. Parang si Sir Mercy lang, mahabagin. At matulungin Diyos. Yan. Ano ba yung susunod? Mapagmahal, mapag-ibig, matapat. Ako at hindi madaling magalit. Sino yung magagaling, madaling magalit? Pagpaguhin na natin ha. Sir Jocelyn. Dalawa. Nagtapulo lang nila. Pero yung lima yan, tanang natin, dapat bilang anak ni Lord, dapat nagre-reflect sa atin yan. Kasi Diyos po natin, anak tayo. Hello? Saan mo nakikilala? Siya baka may nakitang, ang bait naman ni gano'n eh. Kaya mo kaya anak yun. Di ba? Nagre-reflect yun eh. Anak tayo ni Lord, dapat yan yung pang-karakter natin. Mamu, Sir Mamu, di ba? Sir Pen, Sir Bibi, Sir Jessica, di ba? Masarap yan, lima, yung karakter ni Lord, dapat maging karakter din po natin. Nalipakan po natin si Lord. Hindi natin yung Lord. Hindi mo ba yan? Check mo tayo dyan lang, di ba? Huwag tayo check dyan, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng hindi na ako magagalitin talaga. Hindi madaling magalit. Diba? Karamihan tayo, no? Madaling magalit eh. Kaya sabi ko kay Pastor, alam mo naman kayo ko na nagkakalit eh. Nakakagalit ka eh. May mga sa kanya yun eh. Diba alam mo naman na ayaw ko nagkakalit? Nakakagalit ka eh. Ito si Sir Pastor, alam na yan, numaraw na. Diba? Kabisado na kami ni Sir Mas, hindi Pastora. LB. Next slide. Yan nga, tandaan niyo yung 3 verse ng Exodus. Dapat, hanap natin po natin. Makalawa na pala. Diyos ang unang umibig sa atin. Yan. Okay, verse natin yan. Tama po yun, dapat alam po natin na ang Diyos ang umibig po sa atin. Bakit? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kasi yung unang magulang natin nagkasala eh. May instruction na nga. Kung mamamatay ka, pagka kinain mo yan. Sa kabila nun, may plan B naman. Sabi nga I think, 1 Peter 1:20, hindi pa nililikha ang mundo
Ginawa na ng Diyos na tagapagligtas si Jesus. Pero mo yan, alam na magkakasala, ang Panginoon na nakalana dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya sa iyo mo sabihin, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Dapat tayong natin yan na siya unang nagmahal sa atin. Dahil tayo ay makasalanan. Kasi pag alam natin ang Diyos ang umibig sa atin, dapat may papasa rin po natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapwa. Next slide. Yan. Romans 5:8. Yan. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam po natin si Lord sa Bethlehem. Bakit po? Makasalanan tayo, no? Pinakita na ng Diyos ang pag-ibig niya. Sa magitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Napaka-basic po na ating aralin ang tanong. Basic siya, napakahirap sundin na. No? Minsan dyan po tayo lumilihis eh. Diba? Nakita na natin yung pagkatuwa ni Brother Max, ni Mr. Mucha, hindi mo ba? Kung mapapakinggan nyo, si Brother Mike pala, Christmas na to. Di marami yung nakarap eh, no? Si Brother Mike pala, ang talakero. Brother Mike, I love you. Alam, marami nang nakalam, di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Mr. Mucha, ganun din po. Wala perfect na eh. Kahit ano pa ang iyo, nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Diba? Mahal kayo, maging sino kayo. Kaya tanggapin niyo si Pastor. Hindi natin si Pastor. Huwag mo si Sister pa. Mahal ko ulit sa Sister. Then, masaya na tayo pa. Masarap po sana tayo masaya. Proverbs 17:20, diba? Ang pagkamasayayin ay may mainam na dulot sa ating katawan. Matin nga po naman, senior eh. First time eh. Ano kasi senior ka na ba talaga? Hindi pa kasi dugut-dugut. Meron pa mga di ba? Ano wala nyo? Kahit pa ng buhok yan, di ba? Pero Mother Wally na, ito ba? Pag wala pa wala nyo lang, ang pag-ibig ni Lord, alam mo siguro, masayayin niyo siguro, gusto niyo lang tumakot. Makikita niyo siguro sa, I think sa Psalms chapter 2, may pagtawag si Lord. Next slide. Ang mga technical time ako ni Steph. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng yung buhay na walang gan, lagi natin narinig yan. Dapat magagara mo sa ating puso niyan, sa ating kaisipan. Buhay na walang gan. Walang katapusan. Diba? Nilipat mo sa mundo. Kala, gigil na gigil sa yaman sa mundo eh. No? Kala mo hindi na mawawala sa mundo. Diba? Gigil na gigil sa yung mga nangyayari sa ating bayan. Hindi po ba? Yun yan. Pero yung buhay na walang gan, no, di ba dapat? Nasa puso po natin yan. Di dapat yan nawawala. Doon po sa Gumao, may 3 bata ron. Talagang pinaro sa aling kaligtasan. Mga 3 beses, nakabisado na. Bawat tanong ko, alam mo, kabisado. Sabi ko, yung iwawala sa inyong buhay, mga 9 years old, 10 years old, lalaki, 3. Kada tanong ko, alam na, ulit-ulit, hindi na nalilito. Kumusta tayo? Baka may nalilito pa rin tayo mga may edad na, mature na tayo. Baka sa kaligtasan pa lang, pagka sinare natin, baka mga 30 taon tayo. Dapat po talaga alam natin yung buhay na walang gan. Kapag may nagtanong sa atin, alam po natin ang sasabihin po natin. Hindi tayo nalilito, hindi tayo malilinlang. No? Dapat alam po natin yung sasagot po natin, o sasabihin po natin. Amen? Kasi napakamahalaga po niyan eh. Kasi Diyos nga unang ibig. Next slide. Yan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. Hindi rin tayo umibig kay Lord, kundi siya yung umiibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin.
Biro mo yan, may umako ng ating kasalanan. Diba? Kung isipin po natin, talagang marumi. Diba? Sabi nga ni, I think sa Isaiah chapter 6 verse 8, sabi ni Prophet Isaiah, Lord, meron na akong unclean lips. Inaamin niya, may marumi siyang bibig na marumi. Ang sabi ni Lord, inipo niya, inalis yung karumihan sa kanyang bibig. Ganun din po sa atin, inako ng ating Panginoon. Dapat tayo ang napako, ngunit siya ang nagpapako. Palakpag si Lord. Inako niya. Yung ating mga kasalanan. Next slide. Bakit na ba niya? Pangatlo, lahat ng tao ay makasalanan. Umamin ba tayo na makasalanan tayo? Dapat umamin po tayo. Eh, meron ko na rin sa platform doon. Parang mahal natin silang lahat, diba? Eh, sabi niya, para kami paling nakagawan eh. Lalo, di ba yun? Pinakarinig ng Senate hearing. No? Ang dami na ako ba? Para sila parang nila kaya sole eh. Para makapadala sa witness protection program. Para sila parang yung ninanakawan. Di ba? Pero kung talagang hindi ka anak ng Diyos, hanggang mapapaka, no? Ako man masasabi ko sa tao na yun, di ba? Siyang na kumpanya. Sa 15 at binanggit, siyang yung kumpanya niya. Ibang sila nag-isa lang may-ari. Ako sila, kung ninanakawan, ay balikin ng ano. Nag-apply ng WPP, Witness Protection Program. Pero ayaw sorry ng kinuha. Baka sila parang ninanakawan. Nga po, narinig naman po natin yan, di ba? Ang gusto ko ng bigyan din, no? Lahat tayo makasalanan. Hindi mo niya aminin na lang, hindi mo ba? Maamin na lang, parang ayaw na rin. Parang ayaw ko yun kayo, parang mawawala sa mundo. Hindi mo ba ganun, ano eh, yung analyze ko sa mag-asawa eh. Ako nakapagod sa kanila eh. Parang yung buhay dito, hindi na mawawala. At ang pinututunan, mas mayaman nilang, kasi napakalakad ako na nang napagawa kami eh. Ang dami ng pag-aari, di ba? Sakay nga, ang dami. Inaya yung puso. Ewan po tayo maminaya. No? So, ang malaga sa ating mga tayo, marangal dapat ang ating mga pamumuhay. Pero po na si Lord. Lahat ng tao ay makasalanan. Amin po natin yan. No? Sa ating buhay. Lalo po tayo mga Kristiyano na. Saan nagawa tayo ng pagkakamali? Ayaw pa natin umami. Amen? Yes, slide ang pa natin. Romans 3:10, gaya ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Amen? Yes, sabihan, gumagawa naman ako mabuti yan. Hindi ka pa ba nagkakasala kahit sa kabila ng mabuti ng ginagawa ko? Nagkakasala ba, nagkakamali? Nagkakamali pa rin, diba? Kaya ang title natin ay, mahal ka ng Diyos, makisimba ka. Next slide. Yan, Romans 3:10. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? Ang tao may sariling diskarte, no? Magawa ng sariling katwiran para maabot ang Diyos. Alam mo yung Torah Babel sa Genesis chapter 11? Ang mensahe po noon, yung tao, magawa ng sariling kapatanan para maabot ang Diyos. Hindi natin abutin eh. Hindi, kahit ang gawa mo ng Kristo, hindi abutin sa langit. Amen? Tanging ginawa lang ni Jesus ang makakabot tayo sa langit. Hindi sarili natin kapatanan. Diba? Kaya naalala ko yung sabi ng Revelation chapter 21 verse 3. Yung tahanan ng Diyos, inilabit na sa mga tao. Sino yung tinutukoy na tao doon? Inilapit na ng Diyos ang kanyang tahanan sa mga tao. Sino po yung mga tao doon? Tayo po nananampalataya kay Jesus, palakad ng Lord. 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayo makasalanan ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya yung paging matuwid natin sa pananampalataya, yung po inilapit na ng Diyos yung tahanan niya. Hello?
Nakita niyo yung inuupuhan niyo sa kanila, di po ba? Yung tahanan ni Lord. Sino kabasa ng Bible? Napipicture niyo ba? Nabibisualize niyo ba? Kahit wala pa tayo sa langit, kung may tahanan doon. Sabi ng 2 Corinthians 2:9 no? Wala kong nakakita pala. Sa inanda ng Diyos sa atin, hindi pwede ikumpara kung anong nakikita natin sa mundo. Tisin na po natin ang ating buhay sa mundo. Anong dapat natin tisin? Amen? Napakasarap po sa langit. Ibinigay niya ng Diyos, o inilapit na ng Diyos ang tahanan niya sa mga tao. Kung mayroon man nakapunta na sa magandang mga sa Saudi, di ba? Parang gano'n eh. Nakapunta ng magandang bahay doon, makikita yung mga gobyernos, makikita yung mga tagulog, yung kanyang CR, di ba? Mayroon doon sa Dubai, di ba? Kung naranasan mo yan, masigit pa yung nasa langit. Amen? Kaya, kahit kanta natin, mahal na mahal kita. Ano pinaka-keywords po doon? Sa mahal na mahal kita? Paborito yan sa sulit-sulit, di ba? Mahal na mahal kita. Kailan may di kita ipapapalit. Gawin na! Diba? Sarap, di ba? Hindi kita ipapapalit. Bakit sa piling mo ay? Mahalang araw, pupunta po tayo doon. Palapakal natin si Lord. Tapos, namumul po sa atin ang nagmamahal tayo ni Lord. Amen? No? Hindi na tayo lalakaran natin, pinto po doon. Yan. Kaya yung mahal na mga kita, popular version, ang maganda po, laging tatay, hindi kita ipagpapalit. Lagi po natin sasabihin niya. Meron ka nakitang tukso, meron ka nakitang maganda sa iyong paningin, na maglalayo sa Diyos. O, bitin mo na yung ano, hindi kita ipagpapalit. O, di ba? Temporary lang yan eh. Next slide. Hindi na ba? Yan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan dapat ang kabayaran natin, kamatayan, dapat tayo yung napa. Diba? Kasi makasalanan tayo, kabayaran natin, dapat kamatayan. Pero sabi doon, ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan, dapat tayo po yung napakot sa krus. Pero sa biyaya ni Lord, no? Dahil sabi, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay sa iba translation, ay kahit ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Next slide. Yan. Bakit malang Diyos maging sino ka pa man? Kinakalinga at inaalala ang mga, pero po yung mga tao. Yung mga tao. Anong verse natin? English Lane kasi siya. Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya? Sino siya? Sino siya? Tayo, mga tao, di ba? Sino nga ba siya upang inyong kaligain? Nakita mo yung mga wording kung bibigkasin po natin yan? No? Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino pinatutungkol dyan na nag-aalala sa tao? Ang Diyos. Amen? Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kaligain? Sino nga ba si Pastor Fernan dati na inyong inalala? Ang inyong kinalingan. Sino ba si Brother Franco para inyong alalanin at kalingain? Sino ba si Brother Christopher, O Lord, para inyong alalanin at kalingain? Amen? Wala bang natin? No? Minsan may lang mo talagang lalasakin mo. Dahil ang mangunawa ng pag-ibig ni Lord sa atin eh. No? Amen? Next slide. Yan. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama at hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matutuwid. Hello? Di ba napakasarap ng pag-ibig mo?
Lalo tayo dapat, magpasalamat tayo kay Lord. Ang bibigyan kong diin dyan, matuwid at hindi matuwid. Bakit tayo naging matuwid? Anak, kasi ligtas tayo. Yung hindi ligtas, minamahal pa rin ni Lord. Amen? Kaya gusto po tayo magpasalamat, tayo mga ligtas lahat at paligtas tayo sa ating Panginoon Jesus. Palapag si Lord. Kaya dito nakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Wala na po sa kanyang mga anak. Next slide. Yan. Dahil alam niya ang ating kahinahan. Alam niya, nilikha tayo mula sa yan. Anong ibig sabihin, anong relevant po sa atin? In general po yan. Matigilan alam niya. Tayo, special na tayo dahil ligtas na tayo. Dahil alam niya ang ating kahinan, alam niya nilikha tayo mula sa lupa. Sabihin, nilikha tayo mula sa lupa, di ba sa alikabok? Hininga lang po tayo, kaya tayo nabuhay. Amen? Sabihin, yung kainaan po natin, no, naiintindihan, naunawaan ng Diyos. Kumusta po yung mga tao sa ating mga kainaan? Naiintindihan pa tao, naunawaan? Munisipalidad nyo sa Kasistosin, nagkaunawaan na yun. Kami gagawin, di pa kanya nakaintindihan eh. Meron mga dalawang ang dami eh. Red na rin, di ba? Okay, di ba? Pero ang Diyos na ako tayo. Yung tao, ayaw tayo mo na buhayin, di ba? Mayroon pang intindihin yung James 4:7. Ayun pa lang ng James 4:7. Submit to God. Magpasakop sa mga babae, magpasakop sa asawa. Mayroon pang unawain nyo. Si Lord na salita ni Lord yun, alam niya yun. Magkapramo na kayo po. Di ba? Mga babae, magpasakop. Kaya nga sabi ni Bishop ng sorry. Pero biro lang ni Bishop, sabi ko sa inyo. Ang mga nanay, hindi magpapatalo yan. Kaya pagpigyan na lang. Mahal natin eh. Wala tama naman. Mga lalaki na sa mahalin nyo yung mga saksawang babae. Di ba? Wala ko lang kung natin din. Okay? Mula ganun po tayo kamahalin mo doon, nauna ko tayo dahil mula tayo sa lupa. Hindi tayo perfecto. Di ba? Para tayo mga course, ito nakakawalawa ng pagka gumagawa ng si Pastor Rice, di ba siya sa kanyang pinapagawa? So, meron tayong kanya-kanyang participation sa bawat. Kaya dapat magkakaunawag kahit yan. Pero yung pag-ibig ng Diyos, kapag nilagay natin sa puso natin, magkakaintindihan po kagad tayo, lalo po yung mga mag-asawa. Amen? Next slide. Yan, last na pala. Umaga pa, siya Risa. Bakit mahal ng Diyos maging sino ka man? Nais ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Bakit pumaligtas ang lahat? Lagi ko mga po sinasabi, ang pinakamahalagang doktrina sa lahat ng doktrina ay doctrine of wala sagot. Sa lahat ng doktrina, ang pinakamahalagang doktrina, doctrine of salvation, balak-balak na si Lord. Yung pinakamahalaga sa ayaw sa gusto natin, doctrine of salvation, ang pinakamahalaga. Kaya yung mga bata, inano ko na eh. Talagang paulit-ulit ko, hindi sila nagkakamali. Halimbawa, naging na, sabi ko na po si tatlo kong komatos, kahit tanggap po kay Lord eh. Di ba? Kapag ka naging na ang isang tao, talagang hindi pa siya naligtas, ano si-share mo sa kanya? Anong doktrina? Si Jesus, anong verse natin kanina? Sinakalala, Matthew 24 verse. Please, the gospel. To all nations, palapan natin si brother sa kanyang buhay. Preach the gospel to all nations. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng tao, lalo pa mag-iingal na. Ito mo sa Kurusang Kalbaryo, may sentensya kamatayan at abing Jesus Christ. Lord, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Nabautismo na ba sa tubig? No. Si Jesus, katabi niya, yung tagapagligtas, hindi naging uli ang lahat sa kanya. Hello?
Amen? Sarap nun, di ba, saved by the bell. Ganun din po yung mga naging kaya kung yung mga magandang share nyo, yung mga hindi paligtas, no? Huwag natin kaya. Sabi sa ito, about time birth. 2 Peter 3:9 says na, not wanting anyone to perish, but all must come to repentance. Ayaw ng Diyos na mapahamak sino man, lahat ng tayo na mapahamak, pero dapat magsisi at tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Mark 1:15, repent and believe. Believe the gospel. Repent and believe the gospel. Yung kung kailangan ng tao kaya, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man. Bakit ka mapahamak? Nire-reject. Tinatanggihan. Amen? Lahat po tayo, nakagawa na yan. Kung saan tayo lumilibot, di po ba? Kung tayo dapat sumama ang loob. Kasi nag-offer ka na nga eh. In-offer din po sa atin, tinagap natin. Di ba? Sabi ng mga budget no? Tinagap natin ng walang bayad. Papahagin natin ng walang bayad. Pinapahagi po natin. Wala tayo dapat sumama ang loob. Walang mawawala sa atin. Inoper mo lang sa kanila yung kaligtasan. Of course, sabi ng mga naman po, habang may buhay, may pag-asa. Baka ka naman pwedeng maghamit ng Lord para sa kanila, di ba? Pwede pa yung time. Kaya sabi ng 2 Corinthians 2 ngayon na ang araw ng kaligtasan. Bakit? Alam mo magigising ka pa bukas o hindi na? Diba? Dihayap mo yan kung nagising tayo sa umaga. Next slide. Verse 22:4, nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Oh, sabi, gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Palakuan mo na si Lord. Yung katotohanan, salita ng Diyos. Sabi ng John 17:17, sanctify them by your word because your word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nandito tayo dahil sa Diyos at sa Kanyang salita. Acts 20:32, di ba? Tinatagubili ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na magpapatibay, magpapatatag sa bawat mananampalataya at nagbibigay ng pagpapalang nakalaan sa lahat ng mga pinabanal. Yun po nagagawa ng salita ng Diyos. Next slide. Ganun din po, naalala ko lang sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang banal sa sulat sapagkat nalalaman ninyo na mayroong buhay na ulanggan sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. Sinasaliksik ninyo ang banal na sulat sapagkat nalalaman ninyo matatagpuan nyo ang buhay na ulanggan patungkol sa akin. Amen? Next slide. Yan. Ito ang paborito ko sa lahat eh. Paborito na ito si Sir Marlene. Peke lang. Ang Diyos ay sa puso tumitingin, hindi sa panglabas. Amen. Ano ibig sabihin mo dyan? Walang pinapaboran si Lord. Sa puso siya tumitingin, hindi sa ganda. Hindi sa kagandahan, hindi sa kagwapuan, hindi sa may ibo o walang imo. Pagka ang puso mo nakita ni Lord, no? Approve sa Kanya. Yung po, tinitignan ni Lord yung puso ng sino man. Diba? Kaya sabi, lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya ikinakaya. Kaya nakita ng Diyos yung puso, pag lumapit sa Kanya, hindi niya kinakaya, hindi niya tinataboy, hindi niya tinatakwil. Kasi nakalita yung puso na lumalapit. Kaya sabi ng James 4:8, no? Sino man lumalapit sa akin ay lalapit din ako sa Kanya. Amen? Kaya tayo nga nagpaligtas, lumapit po tayo ng mga puso, di po ba? Kaya tayo lang, kaya yung pinakamalaga ito, kung generalize, no? Makikita po natin ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi sa taas ng ating pinag-aralan. Hindi lang po masama yun. Hindi sa ating yaman. Hindi sa ating puso. Next slide. Yan, mga masteray, na kung ipapayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalatay ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, manili. Ba't sinabing buong puso? May tumatanggap, lahat natin, di ba? Sabi natin, wala sa kapitan. Ang Diyos na nakakalam kung talagang tumanggap siya ng buong puso. Amen?
Kasi pagka talagang tumanggap si Lord at kay Lord ng buong puso, no? Talagang nalalago po yan, magiging aggressive po yan sa gawain ni Lord. Diba? Yun po yung mga sign para tandaan na talagang tao talagang nagsisi. Lord ko talaga po talagang nagsisi po talaga. Dapat kayo magsisi, munti ka na mamatay sa Saudi. Diba? Munti ka na mamatay sa Saudi. Lord, di ko pa alam saan na pupunta. Talagang umiyak ko eh. Wala pa cellphone nun eh. Kaya sabi nung kasabi nun eh, ang Saudi eh, sabi, rehas na, bilang buwang walang rehas. Nakakita ka ng sulat, parang yun ang yaman mo, no? Dinapon ako ng sakit. Halos yung kamatay ko. Hindi ko maiyak nun. Siyempre nakita nila yung pag-iyak ko, kahit hindi pa ako Christian, di ba? Psalm 56 verse 8, di ba? Nakatala yung mga pagluha natin kay Lord. Eh, Sister Mercy, sabihin, sa ano, lagi nagpapang-iyak, di ba? No, nakita niyo yung pag-iyak ko siguro no? Talagang niya ko, wala akong magawa, nasa Saudi ako eh. Pero plano sa sakit, ano, di ba? Ay mga nag-upload, saludo ko sa nag-upload, di ba? Mga nag-upload. Wala pa natin ang mga sa buhay ng nag-upload. Hindi ko biro nag-upload, no? Hindi ko biro. Dahil ko may mga pamilya. Ako, wala akong pamilya, nakusik na ako eh. Binata pa po nun, no? So, sabi ko, kung ipinapayag mo na si Jesus ay Panginoon, sasabayan ng buong puso, muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya ipagtanggap natin yung pananampalataya din mula sa ating puso. Kaya tayo na ligtas. Next slide. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. Kaya walang matatawag kay Lord. Hindi natin siya pwedeng dayahin. Galatians 6:7. No? We cannot mock God. No? Alam na Lord yung puso natin. Kung buong puso ka talagang nanampalataya sa tagapagligtas. At kung ipapayag na siya ay sumasampalataya, maliligtas ka. Ng buong puso. Nawa, labot na buong puso tumanggap na kay Lord, di ba? Nanampalataya. Next slide. Yan, natabihan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin niyo sa apoy. At ang iba'y inyong kabagan na may takot na inyong kaputan pati ng damit na natulisan ng lahat. Ano po yung sabihin? Sa English po niyan, snatch them from no? Hanguin mo sila, abutin sa apoy. Sino po yung abutin sa apoy? Yung mga taong hindi pa ligtas, wala pang kaligtasan. Sa atin, hindi pa tayo ligtas, mayroong ginamit si Lord. No, may umabot sa atin para yung gospel ay ibahagi po sa atin. At tayo na ng balataya. Ligtas na tayo ngayon. Ngayon, kaya ang mahal ng Lord ang buong tao, dapat bahagi po. No? Maligtas is nothing from God. Ikaw naman ngayon ang gagamitin ni Lord. Magpagamit po tayo sa mga hindi pa po natin kakilala, wala pang kaligtasan. Marami sa pamilya natin. Ako, po. Hanggang pinapanalangin ko. Pero kami chat group ng aking kapatid na nasa, lahat kami, pero dalawa lang tumutugon yung kapatid na nasa Amerika. Yung mga pinupost sa chat group namin, hindi ko na-heart. Hindi ko na-heart eh. Yung pero kami common friend na doktor, no? Christian po siya, yung pinapadala ko sa inyo, siya po yung assistant ko sa amin, sa chat group na. Lalagyan ko ng heart yun. Sa kuya ko, hindi ko nalagyan ng heart. Kasi mix sa kanya eh. Pagka yung word of God, na-heart mo sa kuya ko. Pagka hindi, mayroong halong hindi ko yung na-heart. Lord, Lord, naman maintindihan itong pag-heart ko sa hindi. No? Meron siyang kinuko sa Bible, meron siyang kinuko sa sarilang pananampalataya. Di ba? Magkaiba naman po yun. So, gano'n, nawa, pinapanalangin ko yung aking apat na kapatid na may gamitin si Lord na nasan lang sila. Amen? Pero paano po natin si Lord? Yan. That went from hell. Kaya maging snatcher na po kayo. Hindi sa basa mag-snatcher kayo lang. Kaluluwa. Makita mo si Sister Mars. Pagkat si Sister Mars. Sister Joseph, pinatutuwa ka ako. Mga si Brother Jun, di ba? Oo, dahil kay si Sister Mars. Nais na si Sister Joseph. Nais na si mga anak. Nais na si Brother Jun. In fairness, nagawa niya pag-ibig ni Brother Jun. Nakandang mo yun, ha? Ayan, okay naman ni Sister Joseph kay Lord si Brother Jun. Pwede natin si Zoe, di ba? Samahan yung prayer sa inyo, Adrian.
Merly, ha? Siya na lang, di ba? Okay, no? Ang problema kay Lord, diba? Next slide. Yan. Si Marlene. Wala magbasa niyan. Great Commission. Go ye to all nations and make disciples. Diba? Baptizing them in the name of God. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, no? And teaching them all that I commanded to you. Yan, yun po yung gospel, no? Kailangan ng bansa, gawin mga disipulo, gawin ligtas na para kay Kristo. Amen? At so, minsan nasa tabi-tabi lang po natin yan, yung gospel na, yung nation na yan. Kung sabing nation, yung baka hindi pa nakakilala kay Lord. Para sa pamilya pa natin yan, sa kapitbahay, sa bebe, di ba? Kapitbahay natin. Nasa kaopisina natin, mga estudyante, mga mag-aral, katrabaho, kung nasaan ka man. Father Christopher, yan, matindi yung Father Christopher, di ba? Kanyang battle din doon. Next slide. May conclusion na pala. Marangal at mahalaga tayo sa kaninang Diyos dahil mahal tayo yung palapag ng si Lord. Anong verse natin? Ang sarap sabihin, ang sarap pakinggan na mahal ka ni Lord. Minsan yung mga magkasuntaan pa, magsabing, mahal kita, kinikilig mo eh, diba? Dapat mas kiligin tayo pag nabasa natin, mahal tayo ni Lord. Bakit? May gawa ng langit at lupa yan eh, lumikha sa atin eh. O kung ano meron pa sa kanya galing eh. Matthew 10:4, diba? The earth is the Lord and the fullness thereof. Ang mundo ay sa Diyos at tatangan ito. Tapos nabigyan ka na, wala masama, nabigyan ka na, pinilit ka. Sweet naman, di ba? Nakatanggap ka ng rose. Nakatanggap ka ng mamahaling regalo. Pilit ka, talagang tuntua, talagang, no? Pero yung marinig mo yung mahal ka ng Diyos, kumusta na? Ano dating sa atin? Mahal tayo ni Lord. Ha? Para wala nang pilig eh, o mahal tayo ni Lord. Hindi mo palang sa umpisa, dapat kiligin na tayo kay Lord eh. Marangal. Mahalaga. Tayo sa paningin ng Diyos. Hindi ka man marangal o mahalaga sa paningin ng tao, ng kapwa mo. Pero kay Lord, marangal, mahalaga. At meron kang kasamang, I love you. Amen? Next slide. Ang palabang natin, verse natin, yan o. Ibibigay ko ang ibang mga tao bilang kapalit mo dahil ikaw ay marangal at mahalaga sa aking paningin at dahil mahal kita. Naalala ko yung yung isa talagang medyo may sa akin yung kaawitin eh. Naalala ko kanta niya na boyfriends. Alam niyo ba yun? At dahil mahal kita. Kahit yung din. Diba? At dahil mahal kita, handa kong magpapalit na kabilang na kayo sa lahi ni hindi na pala tayo. Ang lahi na ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Kaya sinabi ni Lord sa Isaiah 43 verse 6 Israel, sinabi na rin po sa atin dahil tayo ay spiritual Israel. Kasi kabilang na tayo sa kasi tumanggap tayo kay Jesus Christ. Nanampalataya. Ang ganda kong verse dyan. Kaya nalaman yung verse ito na nakakalimutan eh. Tagapagmana o, biro mo yan. Kung anong mana ng Israel, mana na rin po natin. Kasi nakipag-isa tayo kay Yesu Cristo sa kalapan namin siya. Next slide. Yan, aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoon Jesus at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos. Wala pa na sila. Di ba kakalakin ka ng mahal? I love you kanina man. Di ba naangat ka puso mo? Parang nakakagaan ng kalooban. Eh mismo Diyos. Ang nagsasabi sa akin mahal tayo ng Diyos. Nalala ko si Pastor Edwin. Nakakilo kay Pastor Edwin pagka nagbahagi ko siya. Mahal tayo ng Diyos. Mga tao sa puso, pag sinabi mahal kayo ng Diyos, may nakanting ng puso, ipinabahagi ng ating pastora yung mahal sila ng Diyos ng mga tao. Doon sa mundo, pira po simbahan doon eh.
Ngayon, alam ko na yung kabisado na yung kanta ni Sir Mercy, di ba? Mahal na mahal kita talaga. Ano ko, signature song po doon yun. At ng Diyos, mahal tayo na Diyos. At siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. Next slide. Yan, sinakala ng Malakay 3:17. Nakalimutan ko na yata. Malakay 3:17, ang ibig ko sabihin niya, yung pong may takot sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ay tinuturing niyang mahalagang, ano yung mga pulsera na tawag dyan? Alaas. Yan po, kaya ito yung mga may takot kay Lord. Kasi po dyan sa verse 16, no? Dalawang pangkat eh. Ano, ito yung pangkat na ayaw na kay Lord, sasawa na. Narinig po ng mga may pagkalang kay Lord. Narinig ni Lord yun, na nagsasawa na yung dito. Ayaw na sunod kay Lord kasi tinitingnan nila sa labas. Bakit siya nun, yung mayaman, di na ng Kristiyano? Parang na siya ron, yung kanya damdamin, parang doon na sa loob na yun. Yung mga hindi pa Kristiyano. Pero yung mga dito, hindi sila hindi sila nabighani. Hindi sila naakit. Parang nag-usap sila, natakot sila kayo. Nakita ni Lord yun. Kaya sabi sa verse 17, ituturing ko silang mahalagang alahas. Alam mo natin si Lord. Mahalagang alahas. Hello! Special jewel. Jewels ang mga nagmamahal kay Lord. Amen? Luke 1:30, Luke 14. Ito, pabuti lang ito eh. We are highly favored in the sight of God. Kalagpat ko natin si Lord. Highly favored, mataas ang pagtingin sa atin, may pabor na pagtingin sa atin si Lord. Kaya alam mo, puro tumahanap na ito eh. Amen? May mataas na pabor. Si Lord sa kanyang mga anak, highly favored. Hindi mo kailangan ng padrino. Hindi ka lang pwede magpalakas. Dahil magpapalakas sa'yo si Lord. Amen? Highly favored. Tayo kay Lord. Dapat alam po natin yan. Kung tayo mga anak ni Lord, siya mismo magpo-promote sa atin. Psalm 75 verses 1 to verse 7. Promotion not come from the east or west or south or north, but come from the Lord. He may increase the one. And He may bring down the one. Kaya kung anak ka ni Lord, pabor sa atin si Lord. At ginagawa yung matumig na pamaraan. Siya po, kahit siraan ka pa, ang sino man, yung promotion na yun, hindi pwedeng tanggalan sa inyo, hindi pwedeng sino magtanggal. Ang sabi sa 8 Proverbs 11, you do not withhold good things to those who walk uprightly. No? Mismo ang Diyos na hindi pwedeng atlangan eh. Kung lumalakad ka sa matuwid na kalakaran ng Diyos ang salita ni Lord. No? Mismo ang Lord, hindi pwedeng atlangan. Amen. Kahit si Staras, hindi pwedeng atlangan. Eh kung si Lord nga, hindi pwedeng atlangan yung promotion mo eh. Kaya mapopromote ka, amen? Palakpak na si Lord. Kaya sabi ko tayo, kamahal ng ating maging sino lang po tayo. Next slide. Maganda yun. Ayan, ito po, maganda nakita ko lang po sa post ko. The best foundation for love is the Word of God. Amen, salita ni Lord. Kaya yung mag-asawa, kahit nag-aawa yan, pagka Word of God ang pinatunan, magkakasundo agad tayo. Amen? Walang dapat na noon. Kung talunan, Word of God na nga eh. You know, the best foundation for love is the Word of God. To God all be the glory. God bless Lord. Tumalog, hallelujah. Lord God, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal sa aming maruming mga tao. God, inaamin po namin yan, Lord. Salamat, inako mo ang lahat po ng aming karumihan sa krus ng Kalbaryo. Leo God, tuloy mo yung iparanas ang pag-ibig, ang pagmamahal mo God, sa bawat isang narito God, ngayong bukas at magpakailang-kailang pamanulan. Salamat man ang maraming sa ipong lahat ng papuri, luwalhati karangalan po. Ang dalangin tangilan po sa pangalan ng Christ tayo natin. Magsabi ng Amen. Hindi po. Magandang tanghali sa isa sa atin. So, napakabuti ng Panginoon na ipinakita niya yung pag-ibig niya sa atin sa pagpapakita ng mensahe ko. So,
sa bawat isa sa atin, ano po yung isusukli natin sa Panginoon o maibibigay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Amen. So bilang supporting din po sa mensahe natin, at sabi dito sa 1 chapter 15, verse 10, sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nagsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. So, yun po, no, na kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ay ito po ay may papakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya bilang sukli na Kanyang pag-ibig natin. So, yun po na isang follow-up lamang o supporting doon sa ating mensahe sa bawat isa sa atin. So, dadako tayo sa text natin sa bilang paghahandog po sa ating offering na matagpuan natin po sa Tawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Sabi dito, parangalan mo ang Panginoon ng iyong pinakatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. 10. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga sabalik ng sagana at ang iyong mga nililisan ay aapawan ng bagong alak. Amen po. So, dito po, pinapaalala ko sa bawat isa sa atin yung ating pagbibigay. Maliwanag man dito na yung pinakamahalaga sa atin ay dapat lamang po pagkaloob natin sa Diyos. Yun, sa pamamagitan ng pagbigay ng ating mga handog, kaloob, higit sa lahat po yung ating first fruit po. Ay ito po ay bukas pa rin po, hindi pa kung sino man po yung hindi pa nakapabigay ng ating first fruit po, dahil ito po ay para mapunuan po yung ating pangangailangan para sa ating dinanas na ban po, para sa pangangailangan ng Iglesia, lalo na po sa ating mga gawain, upang hindi po mahirapan ng ating mga pastor, mga kapatid natin sa paghahayo, o sa ating mga feeding program po. So, tayo po ay dapat po na ipagkaloob natin ang ating makakaya po, dahil narinig natin sa mensahe kanina na ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso at hindi sa panglaban po. Kung nanggagaling sa ating puso ang pagbibigay, ay ito po ay tatanggapin ng Diyos at hindi na ayaw ng Diyos na tayo po ay magbigay ng nabibigatan. So, yun lamang po na dapat po ay maging tapat po tayo sa pamamagitan ng ating paghahandog o pagbibigay po. So, samahan niyo po sa ating panalangin. Hawakan natin po ang ating mga handog, mga kaloob po, anuman po ang makakaya natin. Lapit natin sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Batid mo po ang aming mga puso. Batid mo po ang aming makakaya po. Hallelujah, Lord. Ayon sa iyong mga pangako na
pasasaganahin mo po ang aming mga kamalik, ang aming mga sisidlan po, na ito po ay hindi matutuyo. At pati mo po ang aming pangangailangan at ikaw naman po ang nangako na ito na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Kaya po, tanggapin mo po ang aming makakaya sa pagbibigay na ito, naway ito po ay matugunan po ang pangangailangan ng Iglesia, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mga blessing na ipinakalob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Papalain niyo po ang bawat isa na mayroong katapatan sa pagbibigay at ikaw nawa po ang maghari sa kanilang mga kulto. Ang lahat ng ito ay linalapit namin sa iyo at ibinabalik ang matas ng pagkasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging makapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo, sa pakikisya ng banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. Father God, maraming salamat. Bagamat lagi namin sinasabing mahal na mahal ka namin, O God. Pero tunay, O God, ikaw tunay na higit na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, pinakita mo, pinatunayan mo kung gano'n mo kami kamahal, O God.
Maraming salamat po Diyos dahil sa aming paghiwalay, Lord. Hinihingi ko ang basbas mo ng pagpapala ng pagmamahal ka sa bawat isang narito, God. Patuloy paramay paranas ang iyong dakilang pag-ibig hanggang kunin mo ang ating mga hirap na buhay. Salamat naman ng marami. Ingatan niyo po ang aming paglisan sa tahanan mo, God. Proteksyonan mo, gabayan mo, God, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat, God. Paunin namin lagi ang iyong pagmamahal sa aming puso. Sa lahat ng papuri, luwalhati karangalan, ang dalangin tanging lamang po sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ, lahat ay magsabi na, Amen. God, You're my strength, you're my song. In your arms I belong. With every step I know you're near. I'll praise your name, I'll have no fear. I love you, Lord, with all my heart. You gave me life, you set me apart. You set me apart. In every moment I feel your grace. I love you, Lord, I seek your face. I love you, Lord, I seek